Okay. Good morning again. Ito na naman po tayo sa ating magandang pag-uusapan sa ating hiram na buhay. Magandang umaga po sa buong kapuluan, sa lahat ng kanya-kanya sulok sa buong daigdig at mahal na bansang Pilipinas. Sa umagang ito, ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa ating hiram na buhay. Tayo po ay naririto na tayo ay dapat magpasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil binibigyan pa niya tayo ng buhay. Ang aking pong pagbabalita sa inyong lahat ay napakalalim sa kadahilanan. Araw-araw may pinanganganak, araw-araw may namamatay, araw-araw pulos ng problema sa karamdaman at marami pang iba. Pero ang aking ipapaliwanag sa umagang ito ay tunay na maganda. Kaya nga po, tayo ay magdadasal at ito ay titingnan natin kung ano ang bigay ng ating mahal na Panginoon sa araw ng ito na August 9, 2023. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag na Espiritu Santo. Amen. Ama, sa umagang ito, kami pong lahat ay humaharap sa iyo. Di po namin kayang ipaliwanag ang dala ng aming isip at budhi. Hindi po mawala sa amin ang agam-agam at problema sa araw-araw na aming ikinabubuhay. Pero dala palibhasa po na kami ay laging nagdarasal, sa inyo po namin lagi isinasangguni ang lahat ng araw-araw na nagaganap sa aming buhay, lalo-lalo na sa pagpapamilya at pagdadala ng ikabubuhay. Kaya alam po namin sa araw na ito, sa aking mungkahi sa inyo, ako po sasagutin ninyo at ito po babasahin ko. At una po sa lahat, ang hindi ko kayang ipaliwanag ang nagaganap sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ako po si Mother Paring na labis na nasisiyahan at ipinahahayag ko po sa inyo ang lahat ng lihim na kaganapan. Hindi po natin sukat akalain na tayo ay bigyan ng ating mahal na Panginoon na siyang mag-aaturga sa atin bilang Ama ng mahal na bansang Pilipinas. Kaya po ang maimumungkahi ko sa inyo, sana po'y habang araw tayong hawakan ng ating mahal na Panginoon sa pagsubaybay ng ating mahal na Pangulong si Presidenteng Bongbong Marcos sa kanyang mga pagsisino, pagtsatsaga sa lahat ng bagay na lahat po ng sulok kanyang tinutunguhan. Hindi po biro ang inaakda niya sa kanyang mga alituntunin at tungkulin. Nakikita po natin lahat ang kanyang pagsisikap as bilang ama. Kaya ipagdarasal po natin ang kanyang kinalalagyan, ang kanyang katahimikan, ang kanyang mga pangunawa sa kapwa-tao at ang gusto niya pang marating. At ganon din po sa kanyang buong pamilya na sana naman at nawa, huwag magbabago. Bagkus lalo pang dumaluhong ang magandang pagsubaybay sa lahat ng bagay. Kagaya ngayon na aking ibabalita sa inyo sa biyaya ng naganap ng nakaraang tubigan na bumaha. Ngayon, ang aking nasambot na pagbabalita ganito po, babasahin ko. Isang magandang pagpapahayag sa buong daigdig at sa mahal na bansang Pilipinas tungkol sa pagsisiyasat at tungkol sa alituntunin na sinisilip ng Ama ng mahal na bansang Pilipinas. Huwag na kayong mag-alala dahil aayusin ng lahat ang sulok-sulok. Kaya kung sakali man na kayo ay nagkakaroon ng agam-agam tungkol sa mga baha, ngayon sa darating na mga ilang araw at buwan, naririto na ang tugon ng Diyos sa biyayang ito sa pamamagitan ng pagkilos ng Ama ng bansa na walang iba kundi si Bongbong Marcos. Kaya ngayon pong araw na ito, itinataas po namin ang ubod ng pasasalamat sa mahal na Panginoon at pinangangasiwaan niya ang lahat ng bagay sa ating mga dinadaing iniisip. Kaya alam po namin na tuloy-tuloy ito, lalo-lalo na sa
hinahawakan niya kaming mga tao at ganun din naman po ang aming pagsunod at ang aming gagawin na pagsubaybay at sila ang susubaybay sa pamamagitan ng mahal na Panginoon. Ang pagbasa nito ni Mother Paring ay tunay naman may kahiwagaan sa ibabaw ng mundo. Kaya kung sakali man na kayo ay naririyan, basta sa araw-araw kumakain kayo na aayos ang lahat ng bagay, okay na. At lalo-lalo naman sa karamdaman, lalong pag-iingat ang inyong gagawin. Sa kadahilanan na mayroong karamdamang naiiwasan. Hindi nyo dapat masyado na ibulid ang inyong pagkatao sa karamdaman. Kaya ang buhay ng tao, ang wika't banggit, ingatan nyo sarili nyo at ako'y naririto na magbabantay sa inyo. Kaya si Mother Paring ay tuloy-tuloy sa mga pagbasa, sa mga bagay-bagay na ibinabalita sa inyo araw-araw, na huwag kayong manghihina ang loob. Basta hanggang binibigyan ng Diyos ng hininga, okay lang. Huwag na lang tayong magbabalik-balik sa hindi magandang kaugalian. At ang number 1, bibigkasin ni Mother Paring, sana huwag niyong kamkamin ang hindi niyo ari. Ang kunin niyo na lamang ay yung inyong kapakanan. Kapag ganyan ang ginawa niyo, maganda ang magiging daan, landas sa hiram na buhay. Ang tanging banggit dito habulin ang hiram na buhay dito sa ibabaw ng mundo. Magpunla ng magandang kasaysayang buhay. Huwag ka puutan ng kapwa-tao. Magkaganon pa man, araw-araw dumadating ang mga pagsubok, kaya kinakailangan araw-araw lalabanan. At araw-araw magdasal, hihingi ng tulong at subaybay sa ating mahal na Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng buhay, siyang tumatangkilik sa atin sa araw-araw. Sa kabila ng aking mga pagbasa, mga anak, pakinggan nyo naman sana ako. Ako ay naririto na humaharap sa inyo na kayong lahat ay aking pinagmamasdan. Lalo na ang may mga karamdaman, may mga problema, yung mga nagugutom, mga nauuhaw. Huwag kayong mag-alala, aking anak. At ang wiwikain ko sa inyo ay ganito. Kung ngayon ay wala, bukas magkakaroon. Kung mayroon naman, maaaring mawalan. At ang pinakamaganda ditong ubod ay gumalaw kayo ng nararapat sa inyong bilang pagkatao. At number 2, igalang nyo ang inyong pagkatao nang igalang kayo ng inyong kapwa-tao. Ganon din naman ang aking imimensay sa inyo na kinakailangan na ang mga paglilinis ng mga kapaligiran, ito ang gagawin ninyo. May pagbalita si Mother Paring na hindi nyo makakalimutan ang lahat ng bagay-bagay, lalo-lalo na sa hiwagan ng mga dumarating na sakuna sa karamdaman. Kinakailangan na kayo ay didiskarte o susubukan ninyo ang mga winiwik at banggit ni Mother Paring sa araw-araw. Ipaghalimbawa mo, pinulit ni Mother Paring, kung ipaghalimbawa ninyo na kayo ay nakaramdam lamang ng kaprasong kirot sa dibdib o sa suso o sa matres o sa uterus o sa prostate o sa fistula, alam nyo, gawin nyo ang nararapat. Gagalaw kayo. Palawakin ninyo ang isip ninyo para marating ninyo ang tugatog ng tagumpay. Ibigay nyo ang tunay na karapat-dapat na paggalang sa inyong sarili at pakikipaglaban. Huwag kayong maging masyadong malanene, mga anak kong nabilang, dahil ang buhay ng tao ay banggit at salita, laban. Walang iniwan na ngayon ay muling magkakaroon na naman ng bilang mamumuno ng kanya-kanyang departamento ng bawat lugar or barangay. Kinakailangan na kung sino ang tunay na karapat-dapat, ito ang inyong bunutin. Isang biyaya na ibinigay at ipinaakda na huwag kayong padadaig sa tukso. Manaig ang inyong sariling isipan. Huwag kayong pagagapi, huwag kayong patatalo. Ang ibig sabihin, kayo ay may sariling isip, ipaglaban nyo ang tunay na karapatan at kung sino ang binubulong ng puso ninyo, ito. Kaya kung sakali man sinama ni Mother Paring sa mensahe, ang araw na ito ay para bagong mulat, bagong pakiusap, bagong pagsasakatuparan, bagong liwanag, bagong pagpapaliwanag. Kaya ang lahat na ito, ang pagbati ng Diyos sa araw-araw sa mga tao, iba't ibang uri at kategoryan sa lahat ng bagay. Nakasaad rin dito sa araw na ito na kung sakali naman na kayo ay nagsasanla, huwag kayong masyado naman na magtanga-tangahan, mga anak kong nabilang. Dahil may mga presyo, may mga batas,
Huwag kayo basta sasang-ayon at mayroon namang marurunong, kaya nga may marurunong, may mapagsasanggunian kayo at mapagtatanungan. Ha? Kaya kung si Mother Paringman ay nangusap, samot-samot na hiwaga na baka kabaligtaran at kabalingtunaan ang nagaganap sa ibabaw ng mundo na dapat ayusin ang hiram na buhay. Matapos na ipaliwanag ko sa inyo ang mga bagay na ito, ako ay muling dumantay at dumako sa inyo para maintindihan nyo kung paano ang mabuhay. Ang number one sasabihin ko sa inyo, kung kayo ay merong pagkain kahit papano, huwag nyo pababayaan ang inyong katawan lupa. Number two, kung sakali man at medyo gapi at gahol sa kabuhayan, kinakailangan i-budget nyo ang lahat ng bagay. Ha? Ang wikat banggit, basta araw-araw may ipinapasok sa tiyan, ayos ang buhay. Dahilan hangarin man natin ninyo ang araw-araw na may masarap, wala. Dahil kasi ang inyong iaalaga sa inyong katawan, yun ding manggagaling na makakayanan na itong suporta ng Diyos na bigay. At ito rin ay bigay at kaloob na hanggang doon, hanggang dito, hanggang diyan, pagtitiisan. Sa kabila ng aking mga maririing binigkas at binitiwang pangungusap, tanging ang Diyos ang patnubay sa araw-araw sa ating hiram na buhay. Sa ating mga pag-aaral, kinakailangan tayo ay matutong makipagsalamuha. Hindi naman sinabi dito na makipagsalamuha sa lahat ng pagkakataon. Kinakailangan pipiliin lamang ang ating pag-uukulan ng pansin na pakikisamahan. Ha? At ang number 1, number 2, number 3, ang number 1 na nilagay ko rito, ang masama sa inyo, huwag nyong gagawin sa kapwa ninyo para hindi kayo managot. Kaya ang talakayin natin ay tungkol sa kahiwagaan ng buhay, kung paano ang mabuhay, at ang lahat naman ay inakda ng Diyos at tayo ay lahat ng tao sa mundo papanaw. Kaya lamang, anda-anda na ang buhay. May kanya-kanyang araw na tinangaan na may namamatay na 10 taon, meron naman 1 taon, meron namang umaabot ng sobrang overage na hindi mamatay-matay. Ha? Mahirap din yun, mga kababayan ko. Dahil kapag hindi mamatay-matay ang tao, wala ring hinihiling sa Diyos doon, kundi bawang katahimikan. Kaya ang tangi kong maipagbibilin sa inyo, sana kung ano man ang mangyari sa ating buhay, magkaroon tayo ng mga karamdaman, ay umayos tayo, na wala tayong pagsisihan. Sa kabila ng lahat, ibinunyag ko na sa inyo ang pagkakaupo ni Mother Paring para marinig nyo ang araw-araw na magagandang mararamdaman at pakiramdam. Subalit ako'y naririto na si Mother Paring na hindi nagsasawa na magpaliwanag tungkol dito sa kanyang nalalaman sa panggagamot na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tungkulin na tinanggap dito sa kalupaan. Itong mahiwagang labatiba ang laging isinisigaw ni Mother Paring na gamot sa lahat. Sa kadahilanan kung kayo ay magkakaroon ng sakit sa bato, mga kapatid kong minamahal, wala lang kayong iikutan kundi hanggang doon, dialysis 3 beses sa isang linggo, 2 beses sa isang linggo, gagastos ng 40,000. Ngunit kung ito ay may pasimula kayong nararamdaman sa inyong nararamdaman, mataas ang creatinine, namamanhid o ano pa man, linisin nyo ang inyong katawan at ito ay bakterya lamang. Alam nyo ba? Hindi ako nagsasawa sa inyo magbigay ng paragala araw-araw, magpaalala. Ha? Itong paalala ay gamot sa nakalilimot ng mga tao. Ang tawag dito, ako si Mother Paring na nangungulit sa inyo, pero ang aking pangungulit ay hindi sa aking kapakanan, kundi bilang pagmamahal sa aking mga kapwa-tao. Kasi natuklas ko na ang labatiba ay mahusay sa hindi maihi. Bakit ka hindi ikakandidato sa inyo araw-araw ang magpaliwanag na wala naman kayong ipaghalimbawa mo, hindi nyo naman masasabi na laging suportado tayo ng pera, napakahirap ng hanap buhay. Kaya itong aking araw-araw na inuupo nito, binibigyan ako ng pagpapala ng mahal na Panginoon sa lahat ng binabasa ko. Binibigyan din ako ng pasasalamat ng Panginoon sa lahat ng nagaganap sa mga kapaligiran at daigdig. Kung sakali man na ako ay nangungusap, sana mga kapatid kong minamahal, lalo-lalo na sa YouTube and Facebook,
Wala po akong masamang intensyon. Kaya lang po talagang hinahabol-dibol ko ang mga nangyayari dito sa atin sa ibabaw ng lupa. Magkaganon pa man, itinaas ko sa inyo muli ang labatiba. Hindi nyo ba alam, kapag namamagalang ang inyong atay, sasabihin ko sa inyo, maglabatiba kayong tatlong beses at ang direksyon pag ito hawak nyo na labatiba, matututuhan nyo. Napakaganda ng maidudurot sa karamdaman na namamaga ang atay. Kaya ang tangi kong masasabi sa inyo, para maiwasan ninyo ang pamamaga ng atay, number 1, ang alak muna hold ninyo. Hindi masama ang magpigil, hindi masama ang magtasa, hindi masama ang sumunod sa mga magulang, hindi masama ang sumunod sa asawa. Kasi wala kayong panama sa alak. Ang alak hindi kalaban, ang alak ay kalaban ng dugo. Kalaban ito ng atay. Kasi kapag naluto at nalaga, tatain na lamang kayo ng dugo at susuka kayo ng dugo. Kapag ang naganap sa inyo na kayo may karamdaman sa atay, kapag kayo tumain ng dugo at kayo sumuka ng dugo, magbilang na kayo ng linggo, buwan, mahabang aabutin ang buwan. Dead ball agad. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi nadurog na, nalusaw na. Hindi na nakaya ang araw-araw na pag-inom. Kaya ako, ang aking binabalitas din niyo sa inyo, matutuwa rin kayo. Kahit masakit na narinig niyo na ganon, wala kayong panama sa alak. At saka niyo, huwag niyong masyadong ilulong. Lalo-lalo na yung mga barkada ninyo na mahilig sa alak. Sabihin ninyo, sorry friend, hindi ako para riyan. Mahal ko ang buhay ko. Mahal ko ang pamilya ko. Nais kong makapiling ang pamilya ko. Walang kwenta yung masyadong bulusok. Walang kwenta yung masyadong bahagya lang gusto si amin ng amin. Ngayon, ako si Mother Paring, ang wiwikain ko sa inyo ngayon. Buhat sana sa araw na ito sa ngayon na August 9. Bibigyan kayo ng diskarte. Ngayon, ang gagawin ninyo, bigyan nyo ng taas at rango ang inyong pagkatao. Huwag kayong masyadong akayin. Huwag kayong masyadong sulsulin. Walang kwenta ang masyadong mabait. Maganda ang may disiplina. Kaya kung sino man ang tatamaan sa ngayon, dumilat na kayo. Hindi ngayon at may kaibigan kayo na inirerespeto ninyo, ang pasalubong sa inyo laging alak. Tao ba yan? Kaya kung sakali man na ako'y nangungusap sa inyo, ang pakikipagkaibigan hindi sa bote. Nakikita yan sa galaw. Kaya kung sino man aking mga anak na ngayon masyadong mahusay magbait-baitan, sumunod. Ang aking masasabi sa inyo, kinakailangan may sarili kayong paninindigan, may isa kayong pangungusap. At ang una sa lahat, matuto kayong dumiskarte na ang katawan nyo, hindi nyo masyadong iaasa sa iba. Kasi kapag kayo nakaasa sa Kanya, lagi na lang sa lahat ng akay, sa lahat ng sasabihin niya, amin kayo ng amin. Kaya nag-aral at hindi nag-aral, kinakailangan magkaroon ng sariling diskarte sa buhay bilang tao. Hindi dapat na kahit hindi ka na nag-college degree o ano ka mamang matataas na antas, kinakailangan na may batas ka sa sarili mo. Ang pakikipag-usap at ang barkada sandali lang. Kinakailangan ng oras. Time is gold. Marami tayong magagawa sa araw-araw. Yung ating masyadong ibubulit sa kaibigan, ibigay natin sa ating pamilya. Tandaan nyo, pag ito ginawa ninyo, magiging mailaw ang inyong tahanan, magiging aliwalas. At magkaganon pa man, lagi kayong uuwi sa oras. Meron pa rin akong isang pasubali sa inyo. Sana kung kayo pumupunta sa bahay ng may bahay, kung saan lang kayo karapat-dapat na tinanggap, dumuon lang kayo. Kasi marami na akong na-encounter na isineset ang mga magaganap ko, kumbidahin, pagkatapos yung pala may hindi magandang plano sa kapwa-tao. Kaya nagkaroon tayo ng magandang bigay ang Diyos. Ang tawag dito isang magandang pagpapala ng Diyos sa araw na ibinibigay araw-araw sa pamamagitan ng pag-upo ni Mother Paring ng Bulacan dito sa Facebook. Kahit suriin nyo, lisyain nyo, walang maling ginagawa si Mother Paring. Hindi masama ang magpaalala. Siyempre, may words na hindi maganda. Pero ito kasama. Kaya ang tanging banggit sa letrang pinawawalan, sana naman
kung mayroon man nasasalit, wag naman tatamaan. Kasama yun Kumbaga sa pansit palabok, ito ang pinakapalabok, propaganda or deklarasyon. Kaya ngayon, sa araw na ito, ang aking muling sasabihin, tatawag muli ako, Ama naming nasa langit, kami po ay nandito lahat sa lupa. Bilang kami po binigyan mo ng magandang pagkakataon at pagpapala. Kami po ay nakalaan sa lahat. Kaya lang po ang tangi namin ipagbibilin. Isinasangguni po namin sa inyo ang lahat ng aming gagawin. Kahit po ito sa aming pabulong, kayo na po ang humawak sa amin. Lagi mo ka pong didiligin ng araw-araw ng pagmamahal na wikat banggit, hindi man po namin kayo nakikita. Kami na nakakaramdam na kami po ay lagi mong binabantayan. At alam din po namin na kung nasaan kayo, nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng inyo pong ginawa. Kaya sa araw ng August 9 na ito, itinataas ko po namin lahat na naniniwala na Ama naming makapangyarihan. Ikaw po ang ubod ng aming puso. Ikaw po ang aming susundin. Subaybayan mo lang po kami. Huwag mo po kami pabaya-bayaang maligaw sa tawag ng tukso. Huwag mo rin po kami pababayaang maaksidente. Huwag mo rin po kami bigyan ng napakabigat na problema. Kasi po wala kaming mga pera. Wala po kaming itutustos. Maawa po kayo sa amin. Kaya Inang Birhen, kami humingi ng sakoro sa inyo. Huwag nyo kaming pababayaan. Ganon din po sa mahal na Jesus. Ipahatid mo po kay Ama ang aming mga problema. At alam po namin, pag po ito ay naayos, magiging maligaya ang aming buhay. Sa kabila ng lahat na si Mother pa rin ay nanalangin na siya ay tumawag sa mahal na Panginoon ng mga bagay-bagay na hindi dapat kalimutan ng tao ang pagdadasal sa araw-araw. Sa kadahilanan, ito lamang ang ating ligaya ng buhay dito sa ibabaw ng mundo dahilan kapag tayo ay nalingat, baka tayo masalisihan. Lagi tayong mabilis ang isip ninyo, laging may ilaw ang utak ninyo, hindi naman sinabi dito ni Mother Paring, lasindido ang kuryente ng ilaw. Ang ibig sabihin ng Mother Paring, sa biyaya ng Panginoon, laging maliwanag, laging hawan, laging iisipin ni ayos, huwag kasamahan. At pinagbibilin din sa araw na ito, huwag niyong angkinin ang hindi ninyo pag-aari. Huwag kayong madala sa tawag ng tukso. Ganon din naman sa mga bilang na mga nagli-leader. Magdasal kayo na makuha nyo ang simpatsya ng tao, hindi sa pandaraya. Kaya ang akin po ngayong paliwanag sa mga tao, ang dilig ng pagmamahal dito sa bigay ng kaloob ng Diyos sa aking nalaman na since 1985 until now, ginagampanan ko po ito na ang paglilinis ng bakterya sa loob ng tiyan, lalo na po ang mga may diabetes. Ang may mga diabetes, kapag kayo ay naglinis nito ng labatiba hanggang 4 na bag, gawin nyo ika 2.5 months or ikalawang buwan. Hindi titira sa dugo ninyo ang bakterya. Malilinis po yun. At lalong iingatan nyo ang inyong mga kakainin. Wala na akong maipapayo sa inyo at naipayo ko na sa inyo ang lahat. Na ang ibig sabihin na sa dulo ng aking paliwanag ng Mother Paring, masyadong natatalamak na ang dialysis system. Kaya kinakailangan naman ngayon, yung wala pa at yung merong nagkakaroon ng depekto sa bato, maglabatiba kayo, linisin nyo yan. Huwag kayong kara-karaka, pabutas din pabutas doon. Kasi tandaan nyo, pag nabutasan na kayo dito, wala na sino mang magagawa. Continuous na yan. Lagi na lang na dialysis. Kapag naman sa suso, pag yan na naman may kapraso lang ugat na kumikirot doon na nakabrae na ligo kumirot yung ugat ang ginawa pinatanggal ng suso. No, huwag niyong gagawin diyan. Mahirap ang pera, mahirap ang mawalan ng suso. O halimbawa mo naman sa uterus ninyo, sa matris ninyo, bumaba ang buwa. Huwag niyong basta puro operasyon. Huwag niyong gawin tela ang inyong katawan lupa.
Huwag tabas din tabas doon. Pag ginawa nyo dito, tabas din tabas doon, magbilang kayo ng 4 na buwan. Pinakamatagal, dead ball. Kaya maligayang umaga, ang akin pong pagtayo dito. At ako po ay naghahabilin sa mahal na Panginoon na sana sa araw-araw hanggang kami po ay magkakasama at nabubuhay ang mother pa rin. Hindi po magsasawang magbalita ng bigay ng Panginoon. Ang tawag po dito kung sakali itong letra na ito narinig nyo, walang makasasama, bagkus makabubuti. Kaya maraming po salamat, hindi ko na po pakahabaan ang pagkadalaw ko dito sa inyo dahil araw-araw naman po nakikita ninyo ako na ang paalala ng mother pa rin, maging maligaya tayo sa ating hiram na buhay na hindi problema. Binabati ko po lahat ang sumusubaybay sa Facebook at YouTube. Salamat po.